Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, January 3, 2024. So pullback muna si PSE natin. Lakas din ng pullback niya, no? So lakas ng galaw natin kahapon. Medyo malakas din po yung ating pullback for today's trading. So negative 0.84% yung galaw natin. Balik tayo ulit sa 6498.88 and then meron tayong 260 million na net foreign sell dito sa market. Ayan. So mas marami pa rin naman yung bumili as compared kahapon na umabot tayo ng more than 400 million dito sa ating market. So dahil mapula si PSE po natin, so marami sa mga stocks natin, puro pulahan din yung pag-uusapan natin sa kanila, pero tumanan dito sa trending natin mga verde yata yung mga nandito sa listahan ko. Pero medyo marami pong nag-pullback na stocks. Tapos, syempre, ang mga naggalawan na stocks, kung pansin nyo din, is mga small caps. So, yun yung inantay natin, di ba? Kasi majority ng mga gumalaw from the November, etong December papunta January is mga blue chips. Tapos ngayon pa lang natin napapansin yung mga small caps na nagagalawan naman sila. Okay? So ito po yung ating mga trending stocks. Marami yatang may gusto dito kay FCG. So gumalaw siya 1.64% lang naman. So mahina naman yung galaw niya. Tapos wala naman masyado ding net foreign buy dito sa kanya. Pero anyway, siya yung pinaka-trending. So marami siguro nakatambay kay FCG natin. Tapos si SPNEC, 0% din yung kanyang galaw for today. So meron siyang net foreign buy pa rin 2.13 million na net foreign buy po dito kay SPNEC. Si PLC, up ulit siya, no? Kahapon is more than 6%. Tapos ngayon, 1.47%. So net foreign buy siya, 3,000 lang. So medyo malit lang yung net foreign buy. DMC, notable na si DMC yung galaw niya kasama si siguro same sentiment si SEC dito din siya eh. So kaya kinuha na lang daw si DMC natin. Nag-up siya is 0.71%. Net foreign buy is malit lang 1.22 million. Kaya lang kasi itong si DMC pabalik na dun sa gap. So konti na lang 'di ba namigay siya dati ng dividends tapos ngayon is pa-close na yung gap na yon. So kumita na yung mga merong nag-avail ng dividends natin last time. Double Dragon, marami yata may gusto dito kasi yung Hotel 101 daw niya, 'di ba? So yun yung binabalak niya na i-list doon sa Nasdaq exchange natin or doon sa bandang US. So nag-up siya is 2.86%. So marami yata nakabantay. And then lastly si GMA 7, so nag-up siya ng 1.29%. So sa mga hindi nakapansin, medyo nag-breakout na rin tong si GMA 7 naman natin. Okay? So yan po yung ating mga trending stocks. Ayan, so disclaimer guys sa mga bago dito sa channel natin. As usual, pakibasa po ng maigi yung disclaimer. So sabi natin, yung ating video is for education purposes lang. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold of stocks. Meron po kasing risk na involved sa trading sa market. Due diligence na lang po sa stocks na gusto mong bilhin naman. And then follow mo ako dito sa ating Palami Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka dito sa trading reviews or kung gusto mo is join ka dito sa trading group. So meron po tayo niyan. Tapos kung nakasubscribe ka, salamat po. Double check mo na lang po yung ating daily uploaded videos, company reviews, yung ating mga profit or loss, basic indicators, fundamentals. Kailan natin mag-aral ulit. Kasi di ba paarangkada naman yung market, di ba? So naghanap tayo ng mga breakouts during this time. So PSE Stock Market Studies at yung mga basic learnings natin sa market. And then follow mo din ako dito sa Palabi Trader Crypto to para sa mga play to earn games naman natin. Okay? So wala pa rin tayong bagong upload dyan, pero malakas pa rin naman si crypto, di ba? So nasa 45K kanina. Ewan ko lang kung medyo nung pullback na, pero around 45K yung galawan niya. Then follow mo ako dito sa social media, dito sa ating Facebook account na Palaboy Trader or dito sa ating Facebook page, Palaboy Traders. Sa mga news article natin dito sa Butegipik, mga basic to, yung mga nag-aaral po. So local market, yung ating US market at saka yung ating cryptocurrencies. Tapos money earners, yung mga side hustles naman natin. So sharing lang. Hindi pa rin nakakabawi yung mga websites ko, medyo mahina pa rin. During this time, pero meron pa rin naman. So konti, ayan. Kahit pa paano, di ba, passive naman siya. Ayan. So tignan natin muna yung pinaka-summary ng market. So nag-pullback tayo, medyo binawi muna yung galawan natin kahapon. So meron tayong net foreign sell 260.5 million. Tapos mababa pa rin yung turnover value natin
nasa 3.11 billion. So pinaka-tinamaan ngayon is finances, negative 1.31% at saka dito sa services sector natin, negative 1.01% naman. Okay? So yun po yung galaw natin. Profit taking muna. So yung Asian market, parang medyo mahina din kanina. So foreign funds bought, ito yung mga binili. East-West, ayan. So gumaganda yung galaw ni East-West natin. Metrobank, ASN, Meralco, SCC, CNPF, DMC, JT Cap, Ali, Robinson, SMPH, TEL, Bloom, at saka si Wilcon. Tapos ito naman yung mga binentahan foreigners, si BDO, BPI, AP, ANI, DNL, Ion, AC, MEG, Globe, at saka si Converge. Axilum, opens San Isidro Polymedic General Hospital in Misamis Oriental. Tapos, ano pa ba yung mga bago dito? Konti lang eh. So, Axilum yan, nag-up siya 0.88. Si Prit, nag-up ng 0.65%. Billiards Premier Island Power REIT will continue to invest in power generation infrastructure. Go has divested his shares from Robinson and Meralco after he was named President Marcos as secretary. And so nagbenta muna siya. Crypto starting 2024 is very strong kasi nga nag-45K si Bitcoin. So ito yung mga uptrend na crypto. So yung mga nagtitrade po ng crypto natin. Si Perp, LSK, hindi ko nakilala itong mga to. SEI, ASTR, at saka si SKL. So dahil pa rin pumipitik pala dyan. So PSE is aiming to lower minimum stock investment to 100 peso. Ayan. So kahit maliit na puhunan, pwede na siya. So the Philippine Stock Exchange is planning to change the board lot to encourage more Filipinos with limited budget to invest. So minimum stock investment to 100 pesos. And good yan. Kasi kailangan ng market natin ng liquidity naman as of this time kasi medyo mahina yung market. ASEN, so nakapiyata to ng 0.93%. Ano ba? Overbought na ba to? Mamaya. Or rather, double check muna na kung ano yung galawan niya. PSE falls 0.8%. So ito yung mga most active natin. Pero karamihan sa kanila is bentahan, especially dito sa mga banks. Si URC nag-drop din siya o negative 3.31 naman. Okay? So trending stocks kanina si Lotto, si Plus, PLC, AJ Wilcon, SPNEC, APX, Ali JT Cap, PX, SCC, at saka si Monde. So Global Peronical, si FNI said it plans to sell 1.5 million metric tons of nickel ore to Bao Steel Resources. So may bago siyang customer siguro yan. Jollibee boasts stake in Team Who One Chain. So kapon, nabasa natin yan. Villar-led property developer said its unit have approved 2 billion peso medium-term note program as part of capital raising efforts. Ayan. So, hindi natin napapansin to si BLL natin. Tapos kanina pala, ayan. So, kaya siguro medyo may na din yung market natin. Hindi natin alam, di ba? So, walang disclosure kung ano yung cost. Ewan ko kung meron ng nilabas si PSE. Pero kanina, until 11, anong oras ba? 11:56 bago magkaroon ng lunch break is saka lang siya nagkaroon ng opening, which is parang half day nga lang pala yung yung trading natin for today. So BLL, Jollibee, alam natin yan, SPNEC, SMC. So nakabalik na siya, di ba? So hindi na masyadong kabado yung mga merong investment. Jollibee is increasing its equity in Titan Dining LP. Tapos as advised, okay lang, wala nga reason. So hindi natin alam po ano pinagagawa nila doon sa trading halt na nangyari naman sa kanya. So ano tayo dito ng news? So mga nabasa na natin yata lahat dito. Yung US market, so medyo malakas din po yung yung drop kasi nila kagabi. Halimbawa si Nasdaq, ayan lakas, negative 1.63%. So medyo nag-pullback din si Nasdaq naman natin. Okay, so the rest, double check mo na lang. So yun na yung mga na-post natin din o na-retweet natin for today naman. Okay? So inatay natin yung yung pinaka-result ng inflation natin. So hopefully nasa 2 to 4% lang siya para medyo maganda naman yung vibes ng PSE market. Okay? So guys, yung ating patron, so as usual, start of the month ulit. Yung mga gusto pong sumali dito sa trading group natin, pwede nyo pong i-check yung ating Patreon. So open po siya sa gusto ng guide sa Philippine Market Trading Investing naman. Okay? So double check mo na lang. Ayan. So
refresh natin yung ating pinaka-main index. So, tingnan mo dito yung ano. So, akala ko wala lang masyadong titrade kanina. Naka-trading hold pala tayo. So, second half na lang yung trading natin pero puro profit taking naman. So, medyo lumabas 260.5 million. Medyo malaki din. Kaya karamihan ng mga blue chips natin is nagkaroon po sila ng pullback. So, tinamaan si URC, negative 3.3. ICT is negative 2.4%. Sa banks, si BPI, negative 2.17%. So, medyo humataw. Medyo nag-bounce si Wilcon, nabuhay yung galaw niya. So, nag-up siya ng 2.73%. Si Monde, 1.18%. At saka si ASEN natin is 1.16%. So, negative 0.84%, 49% foreign participation, and then 51% local participation man. Okay? So, karamihan ng mga gumalaw dito, makikita natin is mga small caps na stock. So, DFNN, 5.18%. Philrich na buhay, 4.96%. ECBC, 5.08%. SSP, ayan. So, buti nilang nag-spike si SSP. Nakalaya tayo dito. So, nag-up siya ng 3.96%. Takas ng galaw niya. Hopefully, meron pa. Kailan kasi ang hirap lumabas, di ba? Ang late ng ng volume ni SSP natin. So, nilagay ko lang kanina sa 2.31 yata yung para makalabas na ako kay SSP. Ayan. So, medyo trap din tayo matagal dito pero at least nag-bounce naman siya. So, speaking of bounce, marami sa small caps natin is nagba-bounce din talaga yung galawan. So, SSP 3.96, SSI 3.3, ABA, ayan si ABA nakailang ang lakas din ng rebound nito, nasa 15% na yata. 3.16, Double Dragon yung pinag-usapan ngayon. Nag-up siya 2.86, tapos si Mark nag-drop siya ng 2.8 nag-up ng 2.86%, si Wilcon 2.7, IMI 2.2, Manila Water 2.19, and then CLI is 2% naman. Okay? So yung mga bumagsak for today, karamihan din is mga small caps din siya. So mga small caps na stocks po ito. So dito sa notable is si URC, minus 3.31. Si PXP, yung drop din pala, 3.08. Si ANI, 2.47. BPI, yung mga banks natin. ABS, negative 1.71% naman. Okay? So yan po yung galawan natin. So refresh natin to. And then pag-usapan natin yung ating pinaka-market. Ayan. So anyway, lalagay ko pa rin naman dito sa 6,700 kasi malapit na lang naman siya, di ba? Konti na lang. Hindi ko na bago yung yung kulay ng indicators natin. So balik ko 6,700. Tapos ito hindi ko rin nabago yung yung galaw niya. So ayan. So okay pa rin naman, intact pa rin naman yung trend ng market natin. So pullback na lang yung galawan natin. So malay mo, flag formation lang tong ginagawa niya during this time kasi nagkakaroon tayo ng consolidation dito sa 6,000 slightly below ng 6,500 level. So medyo nahirapan nga siya nagre-resist. Pero kung may breakout yan, good chance talaga na maabot natin yung 6,700. Sabi natin, hopefully nga umabot siya dito by the end of January kasi maglalabasan na naman ulit yung di ba? Tama ba? February o March pa yung mga Q4 performances ng mga stocks natin. So anyway, nag-aantay lang tayo is positive news with regards sa inflation and then yung sinabi na nila di ba? Magkakaroon ng tinatawag natin na interest rate cuts din. So parang gusto nang babaan yung interest kasi medyo malaki nga yung interest ng ng bangko natin, di ba? Nasa more than 6% pa rin naman siya. So good kung ibaba yun, so makatulong para pumitik yung market natin. Okay? So tingin tayo dito sa global market, parang pullback ulit yung yung galawan dito sa global market. Ayan, so Nasdaq futures negative 1.37 pero kahapon negative 1.6 na. Dow futures negative 0.16 and then S&P is negative 0.2%. So laglagan din pala dito. Ayan. So European markets pabagsak. Ayan, Asian markets. Hindi lang pala tayo. Ayan, hindi ko lang nasilip kanina pero hindi lang pala tayo yung pabagsak. Ayan So bagsak na bagsak. Ang lalaki ng bagsak ngayon more than 1%. So sumasabay na kasi dito sa galaw ng US market. Tayo naman outlier, di ba? Hindi tayo nakakasabay kasi sa galawan ng US market. So medyo bloody pala dito sa Asian markets natin. Okay? So dito sa bandang crypto,
malakas pa rin. So nasa 45K pa rin, 45.1K si Bitcoin natin. Tapos Ethereum is 2.3K. Laglagan din ngayon, no? BNB is 300, si BNB umakyat to. 331 is 3.92%. Sol, medyo malakas yung drop, 7.1. The rest, pullback din. Marami din nagpo-pullback, oh. So, halos lahat nagpo-pullback din pala dito sa cryptos po natin. Ayan. So, medyo ayaw din nila ngayon ng risky na mga assets during this time. Okay? So, yan lang yung nakita natin. Uneventful masyado yung yung galaw ng European markets, Asian markets at saka yung futures ng US market natin. Okay? So anyway, mukha pullback yung galawan mamayang gabi. Ayan. So pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. Refresh natin to para hindi siya mag-close. Okay, so gumagalaw na ba yung mahawak mo ng small caps? So medyo marami yung yung nakabantay yata dito kay FCG kasi kahit 1.64% na galaw lang niya. So medyo ang daming posts yung nababasa natin. So siguro kasi meron siyang kaunting breakout dito. So tingnan natin bukas kung meron siyang follow-up. Hopefully yan na yung ito na yung bottom natin 0.58, di ba? So 0.5895. So yan yung pinaka-bottom natin na galawan dito. Tapos medyo parang sumilip nga siya siguro kaya pinag-usapan si FCG, and then marami din siguro nakabantay talaga sa kanya. Kasi nga makikita mo dito is marami siyang mga nagte-trending, number one sa trending ng stocks, pero hindi naman masyadong umakyat yung yung galawan natin sa kanya. Ayan. So ayan, kala ko nabuksan ko dito yung yung mga posts sa invest na natin. So anyway, nonetheless, check natin yung galawan natin dito sa uh, price action. So nag-up siya ng 1.64%. Wala naman siyang foreigners. Nasa 3,000 lang siya. Call FMS ang buyer and then call Abacus yung ating pinaka main seller dito kay FCG natin. Okay, so locals yung nagpapagalaw. So sumilip siya ng konti kaya siguro napag-usapan si FCG. So pwede rin naman kasi sabihin baka breakout na to with regard sa kanya. Kaya lang medyo maliit yung volume, dapat mga ganito. More than half dito sa mga candles na nakikita natin. So anyway, tingnan natin bukas. Baka merong follow-up. Kasi halos lahat nga po is pinag-uusapan tong si FCG natin. Okay? So next, SPNC, 0%. Hindi rin siya gumalaw eh. 0% si FCG natin. So nag-stay lang siya dito. So hindi natin mapag-uwin yung resistance dito sa 1.41. And then dito sa support natin is mga 1.3. So andyan lang yung range natin. Tingnan natin. Parang flag din yung So, parang flag formation din yung galaw niya dito, no? So, medyo maging maingay na lang to siguro ulit si SPC pag medyo may breakout tayo dito sa 1.4 level naman. So, medyo nagpo-pause yung galawan dito sa RSI. And then, yung MACD formation is bullish pa rin naman siya. Kasi medyo malaki itong galawan na to na nakita naman natin sa kanya. Okay? So, based sa price action, silipin natin si SPNC. Medyo wala tayong masyadong nakita na pumitik ngayon ng stocks. So 0% lang, meron pa rin siya, no? Meron pa rin siyang foreigners. Nasa 2.12 million net foreign buy pa rin si SPNC. So Abacus pa rin naman yung driver natin at saka si Call, and then Abacus FMS yung ating pinaka main seller sa kanya. Okay, next. PLC. So congrats sa mga winners at talaga naman is markada siya. So breakout na yung yung body ng candle natin dito. Ayun, breakout siya, nag-double check pa nga siya kanina. And then itatry na niya siguro bukas yung 0.6940 na basagin. Ayan, so malakas yung yung galaw nitong si PLC natin. So based dito sa galaw niya, kung dito ka nakakuha sa kanya is halos 11% na rin pala yung binigay naman ng galawan ni PLC natin. Okay? So maganda pa rin yung niya, yung sentiment niya. Medyo overbought na nga lang pala yung nag-overbought na yung RSI. Pero may volume pa siya eh. So baka meron pang konting tulak, ba maganda makita mag-breakout to kasi pwedeng tumaas yung price action niya papunta sa ano ba yung next yan after ng breakout 0.75 yung next niya after na matuloy yung ating breakout candle naman. So wag lang maging false breakout yung galawan natin sa kanya. So anyway, overbought na. So double check na lang kung
Ngayon ka palang papasok dito kay PLC naman natin. So base dito, meron siyang up move na 1.49%. So net foreign is wala. Kukunti lang. Call si Lois ang buyer, and then APS Lois din yung ating pinaka-main seller dito kay PLC. So mga locals yung nagpapagalaw po ng price action. So ito maganda yung galaw ni PLC natin. Next, DMC. Okay. So ito yung sinasabi ko kanina. So mukhang mag-close na gap si DMC natin. Gaano kalayo pa? So 3% na lang. 6% yata yung binigay niya last time, no? Nung nagkaroon siya ng breakdown. Dividends dito. So 6%, ayan. Kung medyo mag-close siya dito, di merong 6% yung yung mga may hawak sa kanya. Ayan. So overbought, yun nga lang, overbought na si DMC natin. Tingnan, malay mo pullback, retest sa MA 100, and then close the gap kung medyo matuloy siya. So support natin ngayon is nandito sa 9.72. Ayan. Okay, so base dito, meron siyang up move na 0.71%. Tapos meron siya konti lang. 1.2 million in foreign buy. Call BPI ang buyer, and then call Mandarin yung ating pinaka-main seller. And then lastly, yung nakatago na isang stocks natin, si GMA7. So medyo humahataw din yung galaw niya. May volume siya. So may volume siya. Yun nga lang, overbought na, nasa RSI 81. Pero gano'ng kalaki na ba yan? Konti pa lang naman yata itong breakout na to eh. Nasa 3% pa lang naman. And so may silip-silip na si GMA7. And then most likely, yung ibang stocks natin, ganyan na rin yung status niya, di ba? So support is 8.47. Medyo overbought tayo ng konti. And then medyo malakas kasi yung galaw niya from the past 3 days. And then bullish din yung galawan dito sa MACD formation. Resistance is dito ako medyo malakas yung sipa natin sa kanya for the coming few days. So 9.2. O dito, pwede rin naman 8.7. So depende yung tingin mo na lang sa igagalaw nitong si GMA7 natin. Okay? So medyo okay naman yung galaw ni GMA7. So di ba sabi natin pabalik na yung mga tulog na stocks natin. So nag-up po siya 1.29%. Call of MS sa buyer, Regis call yung ating pinaka-main seller. So medyo tago pa yung niya kasi 3% pa lang naman. Pero breakout na yan dito sa MA 100 breakout sa console. So ibig sabihin talagang merong accumulation dito. So may mga bumibili, control nila tapos biglang pinitik yung galawan ni GMA7. So uptrend, grabe naman yung distribution niya. Distribution and then accumulation stage. So papunta na tayo sa markup pala yung next na stage natin ng chart. Okay? So, yun lang muna yung ating review. So, medyo matamlay yung mga stocks natin kasi pullback muna. Ganun din naman yung yung galawan dito, di ba, sa global market. And so, tama lang. Sumabay tayo sa kanila. Kung merong bounce bukas, hopefully mag-bounce din yung yung mga stocks naman natin. And then, pansin mo na lang, hanapin mo na lang dyan kung ano yung mga stocks na medyo maganda kasi yung mga small caps, pansin natin, medyo gumagalaw na rin po yung kanilang price action naman. Okay? So yun lang muna yung ating review ngayong Wednesday. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys, open yan. Tapos yung ating Crypto Auto, follow mo na lang sa Playtoring Games, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and Patreon channel sa mga gusto po ng guides sa trading, investing sa Philippine market. Sali ka lang po dito. Yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.